Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, umamin na sa buwatan na Rimulya na huli sa sariling bibig. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin simulan to mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto nga, no? Simulan po natin dito sa balita, no? Etong si Ombudsman Rimulya, panay po ang paninisi sa Duterte. Ha? Hindi niya. Ito nga ang gusto kong i-point out dito kay Rimulya. Kung hindi mo kaya ang trabaho, wag mo nang isisi sa iba. No, sabi po kasi dito ni Rimulya mga kababayan, Duterte admin walang ginawa sa kaso ng missing sa Bongeros. Hindi mo kasi ma-solve yung kasong yan, kaya sinisisi mo na naman sa nakaraang administrasyon, no? Nasa administrasyon kayo ngayon Kayo po ang may kapangyarihan. Kayo po ang nasa kapangyarihan, no? Sana naman, no? Kung hindi nyo po kaya, ay wag nyo nang isisi sa nakarang. Nakahiya po kayo. At hindi lang po yan mga kababayan, no? Hindi lang po yan. Kasi eto pa, Ito naman patungkol kay Libeste. Sinisi rin kay dating Pangulong Duterte. At sinasabi niya mga kababayan na nagkakuntsabahan, no? May kuntsabahan, okay? May kuntsaba sa Duterte administration. Aba, tingnan niyo. Sabi po kasi niya dito, may connection yan, no? Representative Leandro Libeste sa Duterte government. 2019 yung franchise, kasama nanay niya, Senator Loren Legarda, kasama siya. Naglakad niyan, aba. May kakuntsaba sa Duterte administration. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya revealed that Batangas 1st District Representative Leandro Libeste allegedly used his influence and connections with high-ranking officials of the Duterte administration to secure the approval of franchise for his solar energy company. Aray ko po. Tumandang paurong itong si Rimulya, no? Puro Duterte po ang sisi sa Sabongeros, Duterte ang sisi dito naman sa franchise ni Libeste, Duterte na naman po. Ang galing nyo talaga, no? Ang galing nyo talaga pag Duterte ang pinag-uusapan, no, mga kaubayan, no? Kahit walang koneksyon, ano naman kung sa panahon ni former president nangyari yung franchise na yan, di ba? Kung nasa legal naman mga kababayan. Di ba? Alam naman po natin na galit nga si former president sa mga hindi tumutupad, no? Patungkol po sa mga franchise na yan, di ba? Nasaksihan po natin yan, yung patungkol po sa ABS-CBN. Ano ngayon? Na ikaw nga, isa ka rin doon sa di ba? Isa ka sa mga hinangaan ng taong bayan noon pagdating po sa ABS-CBN sa hearing na iyon, di ba? Pero hindi namin alam kung bakit nagkaganon. Itong hindi nanalong pagka-gobernador, si Dan Fernandez, di ba kasama sila Well anyway, what I'm trying to point out dito mga kaubayan, bakit puro Duterte pong sinisisi ni Rimulya? Gayong nasa present administration ang mga, di ba, ang mga kalokohan nila. Maybe, no? Kasi gusto na naman po nilang siraan, no? Ang Duterte, papalapit na po kasi na naman, ang eleksyon. Kaya eto, panay na naman po ang pambabato ng putik sa mga Duterte. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito, no?
Sabi po dito mga kaubayan, OMG, na-shock lahat. Biglang umamin sa media. Aba, nako po, laglaga na. O ito, pakinggan po natin. Coach Oli, pasok ka. Magkapatid na Rimulya. Magkaiba ang detalye. Sabit. Sabit na dito ang makakapal na magkapatid na Rimulya. Di umano. Dito po natin simulan ha. Pag-usapan natin syempre, etong magkapatid na makakapal. Di umano. Sobrang kapal. Oh, ang pagmumukha. Sino tong dalawang magkapatid? So, hindi lang ng dalawang beses na silang pinangkang suhulan ng ilang contractor sa sangkot sa maanumalyang flood control projects ang magkapatid na sina Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya at DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa isang press conference kanina, sinabi ni Secretary John Vic, aabot sa 2 bilyong piso ang iniaalok sa kanila. Nauna yung contractor, pangalawa yung contractor. Ngay. Parating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Agad daw niya Tama na. Dito muna tayo, okay? Bigyan natin ng komentaryo. So, contractor ang unang nag-offer. So, ibig sabihin, congressman, contractor pa. Contractor pa. Yung isa naman, legit na kontratista. Contractor. At 2 beses silang inoferan. At pinaabot kung kanino mang Poncio Pilato yan. So, una, inoferan sila. Tapos, siguro tig 1 bilyon. Siguro, according sa kwento nila, lumalabas na inoperan sila ulit. Kung alam mo kung ako yan, sinuntok ko yan. Isipin mo, SILG ka. Tapos yung kapatid mo, ombudsman. Doon palang questionable na eh. Ano bang tingin nyo sa aming magkapatid? Bayran? Ang taas ng posisyon namin, parehas kaming secretary, cabinet member. Ibig sabihin, kaming katiwalaan ng presidente. Tapos susuhulan mo kami? Doon pa lang sabit na itong 2 Rimulya. Dapat yan, pinahuli na nila. Dapat yan, kinasuhan na. Wala kayong ginawa. Insulto yan. Insultong ano yan. Ibig sabihin, nasa pag-uugali nyo talaga ang nalalagyan. Kasi hindi lang 1 beses eh. Inulit. Hindi, at saka mga kaubayan, hindi po yan mag-a-attempt, no? Na manungol sa kanila kung wala silang experience na nasusuhulan po ang dalawang ito. Diba? Kasi mag-aalangan yan eh. Diba? For example, ako, magsusuhul ako sa'yo, o hindi pa kita kabisado na hindi ka pala nasusuhulan. Di magdadalawang isip ako kung gagawin ko ba to o hindi, diba? Dahil nga alam nila na kayong dalawang magkapatid ay mga bayaran, di umano, ganun po ang ginawa nila. Dahil nga sobra rin ang mga yabang ninyo eh. No? Eto mga kaubayan, may ipapakita po akong video sa inyo. Saglit lang Coach Oli, putulin lang muna kita saglit. Ay, hindi ko pala na-save mga kaubayan, pasensya na. Okay, patuloy na lang po natin to kay Coach Oli mga karibi natin. Hindi ko po na-save yung video. So, siguro kulang yung offer natin. Baka ganun na nasa isip. Kulang yung offer natin, dagdagan natin. Tapos wala kayong ginagawa. Nako! Baka naman mga sir, baka lang naman ako yung nagtatanong lang, ha? Baka naman nagpapataas kayo ng presyo. Baka kulang ang 2 billion. So gusto nyong dagdagan. Imposible wala kayong ginawa, hindi man lang kayo nagalit. Kung ordinaryong politiko nga lang yan, baka sinapak kayo pa. Diba? Anyway, Rimulya kayo Diba? Medyo Rimulya kayo Kayo sa tingin ninyo, ano ba dapat ang ginawa ng isang secretary, SILG, at isang ombudsman na dating SOJ nilalagyan? Ano ba dapat ang reaction nila? Kung sa mga pulis nga mga kaubayan, di ba? Under ang pulis, ang PNP ay under po ng DILG, ha? Kung sa mga pulis nga, di ba? Napanood natin sa mga pelikula pag binabribe sila. Isali mo na sa kaso yan. Di ba? Sinasabi doon ng mga bidang pulis. Eto boss, eto isang malitang pera sa'yo na. Tapos titingnan muna.
Oh. Tapos sabay suntok at sabay-sabing isali mo na sa kaso yan. Ibig sabihin, bribery na po yun mga kababayan. No? Under lang po yan ng DILG. Ano pa kaya kung DILG na po ang ganunin? Hindi niya kaya yun ipahuli? Diba? Ayun lang ang pagkakamali ni Remulla. No? Puro sila ngak-ngak, puro sila dada. Minsan, sa sobra nating daldal, mga kababayan, the more we talk, the more mistake we commit. Yun po ang principle of public speaking, mga kababayan. Dapat, mayroon po tayong sinatawag na KISS. Keep it simple, keep it short and simple, di ba? Hindi yung parang teleserye kayo. Nako po. Dapat ba hinuli? Or sa tingin ninyo, kayo maglagay nyo sa comment section, sa tingin ninyo, nagpapataas lang ng presyo? Magkapatid. Agad daw niyang isinumbong ang pagtatangka kay Pangulong Bongbong Marcos. Bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pakulo to. Refused po both times. O yan, isa pa yan. Sino So ano po ang ginawa ng Pangulo? Ano ang ginawa ng Pangulo nang isinumbong mo yun? Hindi ba nagalit? Dahil hindi mo hinuli? Natuwa ba ang Pangulo dahil hindi mo tinanggap? Pero hindi mo rin hinuli. Di ba? sumbong niya sa Pangulo? Tapos yung Pangulo walang ginawa. Pambahira, sabit kayong lahat dyan. Sinusuhulan kayo patungkol sa ghost projects? Sinuhulan ka? Wala kang ginawa? Walang ginawa si Boying? Sinumbong mo sa Pangulo? Wala ding ginawa? Di ba yan nga ang malaking reklamo dyan kay Bongbong? Kung hindi nga siya mastermind, to the very least, hinahayaan niya mangyari yung mga katarantaduhan. Yung mga krimen, hinahayaan niya. Anong klaseng Pangulo yan? Di ba? Nahuhuli rin kayo eh. Hindi ko na Ang inisip lang po kasi nila mga kaubayan, no? Yung optics, no? Na, okay, sinuhulan. Ito ang papalabasin natin, sinuhulan tayo pero hindi natin tinanggap. Okay? Yan, maganda siguro yan sa ng taong bayan, sa tingin ng taong bayan, maganda na yan. Ang taong bayan ngayon matatalino na, hindi nyo alam, no? Akala nyo kasi ganun lang yung kasimple. Ngayon, dahil nandyan na yan, kailangan nyo ng panindigan. Dahil kailangan nyo ng panindigan, kailangan nyo pangalanan kung sino po ang mga taong yan, no? Kailangan nyo pong hulihin ang mga taong yan at ikulong ang mga taong yan at paaminin ang mga taong yan kung sino po talaga ang mastermind. Di ba? Pwede na yan. Pwede nang starting point yan. na hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Ayon naman kay Ombudsman Boying Rimulya, hindi siya ang direktang kinausap ng sinasabi ng kapatid na nagtangkang manuhol. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang nahihirapan din tayo approve ang kaso. Ayun. So iba naman ang style ni Boying. Di ba? Ito naman si Boying, walang direct hint. Mahirap patunayan yung kaso. So nagkakaroon na sila ng exit plan. So magkaiba sila, di ba? Si John Vic naman nagsumbong sa presidente. Si Boying hindi niya matansya kasi hindi direktang nag-offer, siguro sabi. Hindi ko lang alam. Ito example lang, example. Di ba Boying may kaso yung anak mo? Nahulian ng high-grade cost yan. Meron akong 2 million sa bahay. Hati kayo magkapatid. Walang direct hint. Hindi wala naman sinasabi na para sa inyo, kalimutan nyo na yung ghost projects. Walang direct. Baka ganun. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Boying na walang direct hint. No? Pwede rin na baka kaya hindi tinanggap ng magkapatid na Rimulya. Hindi ka naman nag-o-offer ng maayos eh. Hindi namin alam kung offer yan o baka mamaya padama mo lang yan. Ayusin mo yung offer na matanggap nila. Di ba? Sa madaling salita, lalong lumalabnaw ang naratibo nitong dalawang magkapatid. Kasi ito lang ang issue. Yung possibilities lang, posibleng inoferan sila talaga. Tapos, hindi nila tinanggap, pero nagkaroon sila ng pagkakamali dahil hindi nila inaksyonan. Krimen po yun. Bribery po yun. Or pwede naman na nagpapalusot lang tong mga ito. No? So mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po sa baba kung nagpapalusot o ano man po ang kanilang dahilan. Basta para sa atin pong mga ordinaryong Pilipino, hindi po tama ang kanilang ginawa.
no? Ano man po ang kanilang dahilan, motibo. Sa kung drama lang naman po ito, ay tigilan na po nila. Hindi na po kakagat ang taong bayan sa mga ganitong kalokohan nila. Yan mga karibunan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment ko lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.